Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Lives of the Saints. Ngayong gabi, ang ating tatalakayin ay ang buhay ni Saint Christina the Astonishing. Pinili natin to ng buhay ni Saint Christina kasi nakakamangha, no? Very extraordinary. So, simulan na natin with a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, simulan natin. Saint Christina. Ang totoong pangalan ni Saint Christina ay Christina Mirabilis. Pinanganak siya sa Belgium sa taon 1150. Ang pamilya nila ay napaka-religyoso. Meron siyang dalawang kapatid. No? Siya ang pinakabunso. Maaga pang naulila sa edad na 15 years old. Para mas sustentuhan nila ang kanilang sarili, nagtrabaho siya bilang shepherd, no? Na tagapag-alaga ng mga karnero. Bata pa siya, sinisikap na niyang makasimba at maka-communion at confession, no? Makasimba araw-araw. Very religious. Ang buhay niya ay nagkaroon ng very interesting turn of events, no? Nung around 21 years old, nagkaroon siya ng massive seizure. Yung parang, kung sa, hindi ko alam sa Tagalog yung seizure, yung sa parang epilepsy, no? Nangingisay, no? Tapos nung natagpuan siya sa field ng mga tao, hindi na siya humihinga. Tila bangkay na. Kaya they assume na patay na siya. Kaya naghanda sila ng lamay para sa kanya, funeral, no? Doon sa simbahan, hindi pa nagsisimula ang funeral mass, bigla siyang tumayo, no? Parang walang nangyari. Nagising siya at nung nakita niya ang mga tao, nabigla siya kasi hindi niya alam kung saan na siya. Bigla siyang lumipad. Umabot siya hanggang sa kisame ng simbahan. Tinawag siya ng pare, tapos dahan-dahan bumaba siya at tinanong siya ng pare, okay ka lang? No? Okay ka lang, ineng? At doon niya sinabi na siya ay namatay, no? Sandali. At habang siya ay namatay, nakita daw niya ang langit, purgatorio, at saka impyerno. Pinakitaan siya. At ang dahilan kung bakit siya lumipad ay hindi niya matiis ang amoy, ang baho ng kasalanan. So, naaamoy niya ang kasalanan sa mga tao, kaya hindi niya maamoy, ay hindi niya matiis ang amoy, kaya lumipad siya sa kisame. Yun ang sabi niya. At pinakita daw sa kanya ng Diyos ang kakakilabot na sitwasyon ng mga tao sa purgatorio. No? Dinala siya daw ng anghel doon sa lugar na hindi mapaliwanag ang pagdurusa. No? Imposibleng mapaliwanag kung ang paghihinagpis ng mga tao doon sa purgatorio. Sinabi ng Diyos sa kanya, pumili ka. Gusto mo bang manatili sa langit? No? O babalik ka sa mundo bilang magiging victim soul. Itong victim soul na natalakay na natin to last time, kagaya ni Saint Gemma Galgani, Blessed Alexandrina Maria da Costa, no? Mga example ng mga
victim soul. Sila yung mga pinipili, iniimbitahan kung willing ba silang dumanas ng grabing paghihirap para sa mga kaluluwa, no? Para makaligtas ng mga tao for conversion of sinners and souls in purgatory, no? So, pinapili siya. Gusto niya yung bumalik sa lupa para magdusa, para ialay niya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Na dahil awang-awa siya nung nakita niya yung mga kaluluwa sa purgatorio naghihinagpis doon, pumayag siya na bumalik para magdusa para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ialay niya yung pagdurusa niya para mapadali ang kanilang mga pagdurusa, malilipat na sila sa langit, no? At ang pangalawang rason, for the conversion of sinners. Makakatulong yung pagdurusa niya, iaalay niya para magbalik loob ang mga makasalanan, no? Na bumalik sa Diyos. Mula noon, no? She renounced all of life's comfort. Iniwan niya ang lahat ng mga kaginhawaan sa buhay. Pinili niyang tumira sa mga bundok. Wala na siyang bahay. Ang damit niya ay gutay-gutay, no? At hinahanap niya kung anong mga paraan, no? Mahanap siya ng paraan kung paano siya magdurusa, no? Lahat ng mga pwede niyang gawin para mas mapaigting at mas lalong maranasan niya ang mga napakahirap na pagdurusa. So, meron siyang mga kakaibang mga katangian. So, number 1 yon, yung naaamoy niya ang kasalanan sa kaluluwa ng tao. Kaya, parati siyang lumalayo sa mga tao, lalo na sa mga mabibigat ang kasalanan kasi bahong-baho at hindi niya makayanan. Kaya umaakyat siya sa mga punong kahoy, sa mga nagtatago siya sa mga oven, doon siya matatagpuan, sa mga cabinet, no? Kung minsan, bigla na lang siyang lilipad para makaiwas siya sa mga tao. At ito ay recorded, no? Ito ay nasa alaala ng mga tao na experience nila, nakakasalamuha niya siya. No? Karamihan sa kanila, ang tingin nila kay Saint Cristina ay baliw. No? Pero sa mga nakakilala sa kanya at kilala ang kanyang kabaitan at kabanalan, tinuturing siya na isang banal na tao, isang santo. At iba naman, dahil sa kakaiba niyang mga kilos na para siyang hindi normal, ang tingin sa kanya ay possessed, no? Demonic possessed. Kaya, one time, kinulong siya, pero hindi naman matagal. Nung siya ay pinakawalan mula sa sa kulungan dahil nakitaan naman nila na hindi siya possessed at hindi naman siya nananakit, hindi naman siya baliw, no? Pinakawalan siya. Nung pinakawalan siya, mas lalo niyang pinag-igting ang kanyang mga penitensya at mga paghihirap. According sa kanyang biographer na si Father Cantimper, no? Hindi niya makalimutan yung miracle of the milk. Kasi wala siyang pagkain, mag-isa lang siya, no? Tuwing humihingi siya ng tulong sa Diyos na para siya ay magkaroon ng sustansya o nourishment, no? Biglang lalabas ang gatas sa kanyang dibdib, sa kanyang suso. Imposible yon dahil hindi naman siya may anak, wala siyang anak, wala siyang asawa. Siya ay birhen, no?
ito ay never pang nangyari sa sangkatauhan, no? Except kay Mama Mary, no? So tuwing nagugutom siya at kailangan niya ng pagkain, lumalabas sa kanyang suso ang gatas. And also, sinasadya ni Saint Cristina na maranasan ang karumaldumal na paghihirap. Ito ay tila ba ginagaya niya kung anong nakita niya sa purgatorio. Yung mga paghihirap sa purgatorio, pilit niyang tinutumbasan, no? Para itong lahat ng mga paghihirap ay ialay niya para maibsan ang mga paghihirap ng mga tao sa purgatorio at mapadali ang kanilang paglipat sa langit. Minsan, pasekreto siyang pumapasok sa oven ng mga bakery. Maggugulong siya doon sa loob ng oven, sa loob ng mga apoy. Magsisigaw siya sa sakit dahil sa sakit, pero paglabas niya, walang kahit isang sugat. No. Papasok lang siya para madama ang napaka-terribling mga pagdurusa, kasakitan, no? Sa loob ng oven, ha? Punong-puno ng mga apoy. Minsan naman, sa winter, no, nagyayelo ang napakalamig, no? Siguro hindi ka abot ng 1 minuto sa tubig sa ilog ng puno ng mga ice, mamamatay ka. Pero siya, lumulublob siya, sinasadya niya for ilang oras, minsan umaabot ng araw, minsan linggo. Lumulublob siya sa tubig ng winter, no? At during that time, nagdarasal sa Diyos, humihingi ng kanyang awa para sa mga taong buhay na makasalanan at sa mga taong sa purgatorio. Minsan, dadala siya ng agos patungo sa watermill. Alam niyo yung watermill? Yung umiikot, nadadala siya doon at napapasok siya doon at naiikot, no? So, mababali ang buto mo nun kasi sa ikot-ikot. So, pero paglabas niya sa watermill, walang kahit anong dislocation, fracture, pagkabali ng mga buto. Perfectly normal siya. Pero naghihirap siya habang napapasok siya doon. Sumisigaw sa sakit, no? Tila ba parang ang tingin ng tao sa kanya para siyang kalahati espiritu, kalahati tao. Kasi kagaya ng mga espiritu sa purgatorio, naghihirap pero hindi namamatay, hindi nasusugatan. Parang ganun siya, no? Minsan, sinasadyang tuksoin ang mga aso para siya ay lapain, para siya ay kagatin at pagtulungan ng mga grupo ng mga aso. Minsan, sumasama siyang nabibigti, sumasama siya na mabigti katabi ang mga kriminal na sinisentensyahan ng pagkabigti, pero hindi siya namamatay. Gusto niya lang maranasan ang sakit at pagdurusa. Lahat yan, hindi siya nasusugatan, hindi siya napipinsala. Kaya nga sinabi Cristina the Astonishing, kasi walang pinsalang nangyayari sa kanya. Ubod paghihirap lang, no? Puro paghihirap lang ang dinadaras niya na walang kasing sakit, no? Napansin nila na napakagaan ng kanyang katawan. Kahit siya ay umakyat sa pinakadulo ng mga dahon ng punong kahoy, hindi siya nahuhulog. Para siyang gaan-gaan na para siyang ibon, no? And kung siya ay magdarasal, siya ay parang kung sa hedgehog ba? Yung parang ng hayop na bumibilog.
bumabaluktot siya, na tila ba kandila na pinabilog. Hindi mo na makita yung kanyang kamay at paa kasi bumabaluktot siya, no? Ganun siya pag nag-pray. Pagkatapos niya mag-pray, kung titingnan mo siya, para na siyang bilog, no? Kung matapos na siyang magdasal, bumabalik na siya sa kanyang anyo. So, 2 beses siyang nakulong, no? Pero pangalawang beses na siya ay pinakawalan, sa puntong ito, pumasok na siya sa pagiging madre. Tinanggap siya bilang sa Dominican Monastery. No? At ang maalala ng kanilang priores or superior ay kahit napaka-weird niya, kakaiba si Saint Catherine, pero she is very obedient. So yan ang number 1 na katangian ng nasa Diyos. Hindi sumusuway sa utos ng leader, ng kanilang superior. So, that is one sign of holiness, obedience. No? Napaka-obedience. And then, tinagurian siyang wandering wonder worker. Umaabot siya sa iba't ibang lugar, Belgium, Germany, Netherlands, gumagawa ng mga miracles. At nagpipreach, no? Nagpipreach ng repentance, pagbabalik loob sa Diyos. Nakilala siya, no, sa iba't ibang lugar kahit sa kanyang reputation na magaling mag-advise. Kaya kahit mga royal, mga hari, mga banal na tao pupunta sa lugar niya para maghingi ng advice. No? Isa nito na mga banal na tao, Blessed Marie of Oygenes, pumunta sa kanya, recorded para maghingi ng advice. Si Saint Lutgardes, naghingi rin sa kanya ng advice. No? She is known as a great counselor. Lahat ng tao pumupunta para sa personal problem, spiritual problem, no? Binibigyan niya ng advice. Nakakamangha dahil sa lahat ng halos araw-araw niyang paghihirap, na pupunta sa ilog na may ice, no? Pumunta sa mga oven, nasusunog lahat. Kinagat ng mga tao kung ano-anong paghihirap na maisip niya. Namatay siya, natural cause, hindi sa aksidente kung ano-ano man. Namatay siya at the age of 74 years old. Ha? So, extraordinary to, no? First time in history na nangyari sa isang santo. No? Ang kanyang biographer ay dalawa, si Thomas of Cantimper at saka si James D. Vitry. Si Thomas of Cantimper, isang pare ito, professor ng theology, estudyante mismo ni Saint Albert the Great. Sinulat ni Thomas of Cantimper ang kanyang talambuhay ni Saint Christina 8 years after siya namatay. So, nag-interview siya ng mismong mga taong nakakita kay Saint Christina. No? Isa naman, si James D. Vitry, isang kardinal, no? Nag-interview rin. So, silang dalawa nagpatotoo na ang buhay at mga nakakamanghang mga experience ni Saint Christina ay totoong nangyari. No? So, dahil hindi siya formally canonized by the church, no? Pero ang devotion sa kanya ay hindi pinagbabawalan. No? She is widely venerated as saint. Ang feast day niya is June 24. No? Ang tanong, bakit pinayagan ng Diyos ng isang tao ay maka-experience ng ganito, extreme things? Ito ang sagot ni Saint Robert Bellarmine na nagdepensa para kay Saint Christina. Saint Robert Bellarmine, isang kardinal din, no? Doctor of the Church. Sabi niya, pinayagan itong mangyari ng Diyos para mapatahimik ang mga taong ayaw maniwala sa Diyos. Yung mga libertines, yung mga free thinkers, atheists, no? Kasi para mapatahimik itong mga akusasyon ng mga taong walang paniniwala na sinasabi nilang meron na bang bumalik galing sa kabilang buhay. So, ito nagpapatotoo si Saint Christina. At meron na bang
nakakita ng impyerno o purgatorio? Ito, si Saint Christina. No? And also, sabi niya, merong mga witness. No? So, sa mga hindi naniniwala, wala na silang lusot. Wala na silang dahilan na para hindi maniwala. At para sa mga naniniwala, pero walang ginagawa, nagpapabaya sa kanilang tungkulin sa pagdasal sa mga nasa purgatorio, meron silang sisingilin sila ni Lord, no? Sisingilin sila. Okay? So, sana ito ay magiging babala sa lahat, no? Na ang apoy sa purgatorio ay totoo at napakasakit, no? Napakahirap na pagdurusa ang nadaranas ng mga tao doon. So, as an ending prayer, let us pray this, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Saint Christina, you lived a life of poverty and loneliness in the eyes of others. But you knew that in the eyes of God, you were wealthy and had His love and the companionship of saints and angels. Help us to see beyond the things of the world and to realize we are never alone with God, and that we are surrounded by a great cloud of witnesses that have gone before us. Pray that we remember to offer up our sufferings for those who do not see beyond the material and who are seeking love and fulfillment, that they may come to know God and realize that they are never alone. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless us, everyone. See you. Bye.